Umaga po. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay simple lang po. Very brief lang po yung aking vlog dito. Tapos later on, vlog ulit ako at iba naman ang pag-usapan natin. But this time, I want to shout out to Crisostomo Mariano. Siguro naman ay ito for the consumption of bar examinees. Mga bar examinees na magtitake ng bar exam ngayon, pakinggan niyo po ito. It will enrich your mind and it will increase level up your level of confidence or confidence rather. So ito ang pag-usapan natin. Pero bagong lahat, patugtugin ko muna yung aking music. Dali lang ha. So ang music natin is video. My video. Sara, Sara, wala na iba. Ito. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaabe, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo mirador, walang sino. Raybot Remix. Morning. Agrap na lang pala. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tataya para sa inang bayan. Toto Kausing, Toto Kausing, tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaabe, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tataya para sa inang bayan. Toto Kausing. Okay. So, with that, ipatutugtugin pa rin ako isa. Habang nag-antay tayo ng mga ibang audience pa. Ito naman pong reggae. Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasya mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko
ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo may gawa at paninindigan. Toto Tayrador, taong masaligan. Toto Tayrador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tayrador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Hello, Debot Remix. Kung dumating man ang bagyo, nandun ka pa rin. Alexander Bacuites. Hindi takot humarap sa dapat panindigan. At kung tanungin nila sino ang aasahan, ang sagot ko palagi, ikaw ang una riyan. Toto Tayrador, taong masaligan. Toto Tayrador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang Benedict idol Lamador. ko sa Magandang hapon. katotohanan. Toto Bigay ko na sa Tayrador, inyo. Kay Lori. Unang ako. hindi ka na At pangalan niya. babago. Tirador, Alam mo kay pangalan ng album. Okay. So, ito ngayon tayo. Formal na tayo ngayon. Pupunta sa ano. Dadako tayo ngayon sa tinatawag na. Ay. Okay. So, dadako tayo ngayon sa ating gagawin na paliwanag. Ito po, makinig po kung sinong gusto mag-take ng bar exam. At ito po, tatagalogin, Englishin ko, tatagalogin o kung ano. At pero allow me to share first. Yan po yung ating ano. Ang ating parang platform. Yan. So yan po yung buod niyan, bugo sila lahat. Yan ang discussion ko ngayon. And I dedicate this to all bar examinees. Okay? So para tama yung sagot nyo sa bar exam, makinig po kayo na maayos. At ito po ang aking sasabihin ay patungkol sa dapat ba 12 o hindi. Ang kailangan na simple majority ng 12 paghalal ng president, pro tempore at saka secretary at sergeant at arms ng Senate. Yan ang tanong natin. Nasasagutin natin at ibigay ko sa inyo ang pinakatama na sagot. At ang sagot po ay hindi po pwede ang quorum of 12 na gagamitin sa pag-elect ng presidency ng tinatawag na opisyal ng Senado. Bakit po? So ito po ang ating bangitin. Ipakita ko ng babasahin ko na lang yung ginawa ko. Siguro ipakita ko. O di kaya, dito lang, diretso lang tayo. So, why quorum of 12 not allowed in election of Senate officers? Sinulat ko pa ito bilang sagot sa aking kapwa graduate sa Mindanao State University na si Sir William Adan, isang nirespeto ko, magaling sa sumulat. At ngayon, siyempre, hindi naman siya abogado. So, I just could understand how he feels. He feels his writings based on his logic and, shall we say, emotions as a Filipino, as a, shall I call as a patriot Filipino. I introduce to you Mr. William Adan. Siya po ay isa sa magaling na alumni na lang ng Mindanao State University. At saka, mga bago dyan ay shout out muna ko kay Alexander Bacuites, kay Benedict Lamador, kay Yen Pajardo. Maayong hapon
So maayong Japon sa mga kamag-anak namin dyan sa Bohol. So Debot, tapos sino pang iba? Si Crisostomo Mariano, magandang hapon po sa inyo. So ito po yung ating pag-usapan. I'll read it in English because I wrote it in English. But I will try my best to convert it directly to Tagalog. So, after all, ang International Criminal Court, test, nagre-recruit ng mga Tagalog at Cebuano speakers para sa trial ni Duterte. So, ganun kahalaga na ngayon ang lingwahe. So, ito, dapat ba talaga papayagan sila ni Sherwin Gatchalian na hinalal lang sila ng 12? Ang katotohanan kasi sa panahon na yun ay sa 24 na kasapi ng Senado, ang dalawa ay wala. Si Jinggoy po ay nasa kulungan. Si Bato naman ay nagtatago. So, yan po ang itatakel natin. Okay? Mali at ang spelling ko ng bugus, no? Siyempre, si Hafiz, pasensya ka na. Hindi pa ako Tagalog eh. Pangasinense, Ilonggo po ako eh. So anyway, yan po ang ating pag-usapan. In what I wrote, MSU alumnus William Adams, sir, for you to understand, titingnan niyo po ang pinakamataas na batas na ito po yun ang Konstitusyon ng Pilipinas. Pagkatapos po yun, titingnan nyo ang rules of the Senate na tinatawag at yun po ang ikalawang pinakamataas na batas sa issue na ito sapagkat po ang kapangyarihan sa pagsusulat at pag-promulgate ng rules of the Senate ay nakalagay lamang solo sa kamay ng Senado. Nang ibig sabihin, lahat ng mga senador na kasapi ng Senado ay magbubuto-buto sila sa, siyempre, majority quorum yun. Kung pinipresenta ang sinulat na rules of the Senate ang tawagin. Ibig sabihin rules, panuntunan na susundin nila for approval at eventually, kailangan kasi sa Article 8 ng Constitution na kailangan i-publish ng Article 8 ng Civil Code na ipapublish ang lahat ng batas. Kasama na ang i-promulgate na mga rules of procedure. Sa 1987 Constitution po, ito po ay nagsasabi na ang Senate President ay kailangan pipiliin ng majority of all members. Pag sinabi mo members, 24. Kasi sa Section 2 ng Article 6 ng Constitution, iniutos na dapat 24 ang kasapi ng Senado. At 12 bawat taon ay dapat ihalal. Okay? So, ganun yan. So, sa 1935 Constitution, ay nagsasabi naman na ang nakikita mo doon na ang pinakamataas na batas ay ang 1935 Constitution sa panahon na yun. Balik muna ako na. Sa 1987 yan. Ngayon, sa 1935 Constitution, ang prevailing highest law, yan po ang batas na sinusunod na pinakamataas. Noong nangyari noong February 1949, ang insidente sa Senado na kung saan ay may awayan sa gitna ni Senate President Jose Avellino at saka si Mariano Cuenco. Tapos, noong 1935 Constitution na yan, yun po ang nakalagay po doon ang paraan ng pagpipili ng Senate President ay ganito. Sinabi lang na simple, the Senate shall elect its President. Wala nang dinagdag na iba pang salita. So, ang ibig sabihin, pag-elect kasi majority. So, therefore, binibigay ng Senate ng Constitution ng 1935 sa Senado kung paano ang magiging quorum na para makapagbuto-buto kung sino ang Senate President. Sa kabilang banda naman, sa 1987 Constitution, ay ito po yung nagdesisyon kung paano ang quorum ay magkakaroon. At yan po ay sinasabi na tahasan na majority of all the 24 senators. At yan po ay
majority ay para po sa 13, minimum of 13. So it can be 14, it can be 15, pero minimum of 13. At hindi mo magagamit ang 12 votes, 12 senators, or mas mababa pa ng quorum kung ang pakay mo lamang ay mag-eleksyon ka ng bagong Senate President, Senate Pro Tempore, Secretary, or Sergeant at Arms. Or hindi rin po pwede gamitin ang 12 or less na quorum kung magdideklara ka ng ibabakante mong opisina. Pero kung ang kailangan na trabaho na gagawin ay pagsasagawa lamang sa mga bills, mga panukalang batas, yun ay pwede na po ang 12 or less number. So, a lower number of majority of all members present is allowed under paragraph 2 of section 16, which is section 10 in the 1935 Constitution. Ito rin po nangyari noong March 5, 2015, nang si Drilon po ang Senate President. Ang 7 po ay wala. Ang 3 na sa abroad. At ang 3 na sa kulungan, si Enrile, si Jinggoy, at saka si Bong Revilla. Ang 4 ay nasa abroad. So 7 ang wala. So ang natitira, 25 minus 7, that is 18. So 18 lang po natitira. So ang 18, ang present na senador ay 12. So majority ng 18 ay 12. So pinayagan nila. Pero ang pinag-usapan po nila ay pagsasagawa ng batas. Hindi pag-elect ng bagong opisyal o di kaya hindi yung pagdeklara na bakante ang mga opisina na ito. Ang opisina lang pwedeng ihalal dito na sinasabi ay opisina ng President, opisina ng Pro Tempore, opisina ng Secretary, at opisina ng Sergeant at Arms. So nakita nyo na bang diferensya sa gitna ng 1935 Constitution at 1987 Constitution? So in law, there is no such thing as simple math. It can sometimes be more complicated than algebra, geometry, or calculus. Now, both the 1987 and 1935 constitutions in the next sentence written in paragraph 1 of the relevant provision, which is section 10 of the 1935 Constitution and section 16 of the 1987 Constitution, do not fix the number of senators to constitute a quorum for the purpose of electing the Senate Pro Tempore, Secretary, and the Sergeant at Arms. Sandali lang medyo may ano lang ako dito. Saan ba ako? Dito. May babaguhin ako na tinatawag na mamaya ako na babaguhin siguro. So, saan ba ako? So, now, sa ngayon, ang 1987 na Constitution at 1935 na Constitution, ang kasunod na sentensya, ulitin ko lang, sa paragraph 1, ay hindi nagsasabi kung paano ihalal ang pro tempore, ang secretary, at ang sergeant at arms. Pero, ibig sabihin nun, kung hindi nagbabanggit, binibigay ang kapangyarihan sa kung anong gusto ng mga senador. Kung paano ang quorum para maghalal ng pro tempore, secretary, at sergeant at arms. Pero sa ganitong sitwasyon, ibig naman sabihin, ay binibigay din ng Constitution natin ang kapangyarihan sa mga senador na ilagay din nyo sa rules of the Senate. Kaya nakalagay po sa Rule 2 ng Rules of the Senate na ang pagpili po ng pro tempore, Senate Secretary at Senate Sergeant at Arms ay nakabase sa majority ng lahat ng kasapi, which is the minimum of 13 senators. So therefore, there is no way for the group of Gatchalian to be legitimate. Hindi maging legitimate si Gatchalian. To say the least, the act of Gatchalian of presiding is null and void. So ang kasunod na ginawa ng paghalal ay bawal na. As such, all acts done through it are null and void too, including the election of the chair of the Blue Ribbon Committee na iyon ang pinag-aawayan. Ngayon, pag-usapan naman natin, kailan magtatapos ang termino ng Senate President, Senate Pro Tempore, Secretary at Sergeant at Arms mula na sila hinalal? Nakasaad po sa Section 10 ng Rules of the Senate na sila ay
hanggang sa kung may kapalit na sila until their successors are elected. Hindi yan nagsasabi dyan na until the office is declared vacant kasi walang kapangyarihan sa pagdeklara ng bakante ang opisina. Walang binigay ang konstitusyon ng kapangyarihan na gano'n. Pero as a matter of practice, ginawa na lang nila the declared all seats vacant. So, pero hindi na dapat yan. Hindi yan matatanggap sa ating constitution. So anyway, it means that it is on now automatic for the newly elected officers to take over without the necessity of declaring the seats vacant. So another way of ending the term of office is by a vote of 2/3 of the Senate to remove a Senate officer due to disorderly conduct. Yan naman yung tinatawag na expulsion. So what is important is there is no way that the election of new officers by a simple quorum of 12 is not allowed. There is no way is allowed. To repeat, the simple majority is allowed only in doing the regular business of the Senate that revolves around the bills. To clear, paragraph 2 of Section 6 of 1987 Constitution allows a simple majority to do business. This power does not include the power to elect any of these officers, nor the power to declare any such post vacant. Now, let us tackle the complication caused by the detention of Jinggoy due to his plunder case and by the hiding of Bato de la Rosa. The fact remains that the members of the Senate are those that are not removed by death. So, member ka pa rin ng Senate kung hindi ka namatay, hindi ka nag-resign, hindi ka na-expel sa disorderly conduct, at hindi ka na-disqualify by reason of the conviction of a crime. So the people are the ones who elected the senators. And it is but proper not to remove their elected senators unless there is that gravest or the grossest of all reasons. To be imprisoned due to a pending case does not remove Jinggoy as a senator. To hide because of the ICC warrant of arrest does not remove Bato as a member of the Senate. Maybe the best thing they should do is to file ethics case versus Jinggoy and Bato and rule, just like Kiko Barsaga, to expel them for disorderly conduct. We are not in war or extreme national emergency that can be acted upon by the President even if the Senate or House cannot function. In war or in any national emergency, there is no issue of immediately electing Senate or House officers when the rules are not important in these times. I know this explanation is very easy to be understood by any alumnus of Mindanao State University and alumnus of any other schools. Ganun lang po ang aking very short na vlog sa pagkakataong ito po. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Even owl cannot remove. There is no law that allows an owl to be the basis of removing membership. Ganon po yan, Ben Reclamador. O may tanong pa kayong iba? Si Mimi Authority, tapos si Sean Molero, shut up, sinungaling ka, kalbo, ay wala kang kwentang tao. Makinig ka. Kung gusto mo, kung ayaw mo maniwala sa akin, okay lang yun. Pinito ato bang, ganyan lang yan pag nasa bad side ka, nagiging bobo. Sino-sino pong tinuturo niyo pong bobo. June 1 to 3, hindi po abandonan, hindi po inabandon yun, Ben Reclamador. That was the right of the senators to do such an act. Okay? Dapat maintindihan may karapatan sila, may kapangyarihan sila mamili. And besides, hindi naman sila pinaaresto. Si Cleope Galeo, mayong hapon po, Dr. Ben Reclamador, on a normal day, tama yung sinasabi. No, hindi po. Ben Reclamador, you cannot insist what you have in your mind because that is not allowed under the law. Edwin Abon, tumigil ka kayo, sir. Ay, mas tumigil ka kasi hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Arasausa, good afternoon, attorney. Protect, guide, and you always. Sim Happis, Bogus. May pasensya ka na sa spelling ko na ginamit. O sige, hanggang dyan na muna tayo. At may kasunod pa ako. Boljak Sniper, Team Bantag. Raymond Ribocas, Lunes, may 13 na. Uy, Lunes, June 8 na po, Lunes. So, okay, understood. Yan na po ang aking very short na live sa ngayon. Mamaya magla-live ako patungkol sa mga kaso sinampa laban sa mga